Sigaw ng mga manggagawa, sweldo itaas. Banta naman ng mga may-ari ng kumpanya, baka magsara lamang sila. Kailan nga ba agapay ang sweldo sa tunay na gastusin sa buhay? Maging sa pag-aasawa, maraming Pilipina ang nagsakripisyo para sa pamilya. May mga nag-asawa ng Hapones, pero bangkay ng umuwi. Nasa bahay na ba mga anak nyo? Tiyakin nyo lang, dahil dumarami na raw ang mga batang dinudukot ng mga sindikato. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Makapag-asawa ng banyaga. Ito ang ginagawa ng marami sa atin para lisanin ang hirap ng buhay. Pero kung minsan, iba yung hirap ang kapalit nito at may umuwi pa ngang sa kabaong na nakalagay. Ilang buwan lang ang nakararaan. Binulabog ang bansa ng balitang pagkamatay ng isang Pinay sa Japan. Si Marife Garcia, umuwing sunog ang katawan at halos di na makilala. Bali-balita sa Japan, nagpakamatay si Marife. Pero iba ang lumabas sa preliminary investigation ng Soco Crime Lab sa Laguna. Concentration niya talaga eh. Halimbawa, naka-ano ka sa isang pader, sandal kang gano'n, binuhusan ka, sinunog ka. Ang possibility nun, ito lang. Pero kung intentionally nagbuhos ka ng gano'n, nagsindi ka, dahil may mga area rin na dumaloy dito, may mga kerosene na umano sa likod mo, masusunog din yun. Ito malinis? Malinis eh, kitang-kita. Ito yung likod niya. Kumbinsido ang kanyang pamilya, minaltrato si Marife ng asawang Hapon. Minsan na raw itong nagpahiwatig sa kanila na gusto nang hiwalayan ang asawa. Narumal-dumal yan. Gusto namin paparusahan yung taong gumawa nito. Kawawa naman tayo mga Pilipino na naghahangad tayo ng maayos. Tapos pag pumunta ron, basta ka nalang papatayin. Nang nagpunta ako sa Japan, isa ang domestic violence sa mga isyong aking inalam. Dito sa Japan, saan ka man lumingon, makikita ang ibang kultura. Kulturang malayo man sa atin, pinakikibagayan ng ibang Pilipina, makaahon lang sa hirap ng buhay. Pero ang iba pala sa kanila, ang kapalit ng kaunting kasaganahan ay iba yung pasakit. Sa gitna ng mga payapa at magandang tanawin, may mga boses na nagsisimulang dumaing. Ako si Maki. Hello! Iba talaga ang mga Pinoy sa pakikisalimuha sa ibang tradisyon at kaugalian. Sa bahay na ito, aakalain mong mga Hapon ang nakatira. Dito ko nakilala si Jenny at ang dalawa niyang anak. Sa likod ng ngiti ni Jenny ay isang sikretong 5 taon na niyang pinapasan. Hindi ko naman din nakalain na yung pag-away namin, yung bang makikita natin sa Pilipinas na yung pag-away talaga ng mag-asawa na binubugbog talaga. So buntis pa na ako doon sa loob ng tiyan ko, ganun. Natadyakan niya na ako. Naglabas-masok na siya sa isang shelter pero di tuluyang maiwan ang asawa. Sa Japan kasi, maaaring pauwiin ang isang babae kung humiwalay siya sa kanyang asawa. Pangarap ko, makaahon. Maahon ko yung mga pamilya ko sa Pilipinas. Kahit na walang pagmamahalan, basta nasa tahimik na lugar kami, walang ganitong away. Kasi hindi ako mahilig sa pakikipag-away. Pero nabalitaan na ng ina ni Jenny sa Pilipinas ang nangyari kay Marife. Kaya naman, lagi raw pakiusap nito na iwan na niya ang asawang Hapon. Di lang magawa ni Jenny. Kaya nakikita ng mga bata, lalo na pag nag-aaway kami, grabe talaga. Nung nakaraang taon,
taon nga. Dito niya, nasapak niya nga ako dito eh. Nakita ng mga bata. Kaya siguro mga bata rin, naging parang matigas din ang ulo gawa ng lagi kasi kami nakikita nag-aaway. Minsan talagang andun na yung dumating na papatay niya na ako, hawak-hawak ko yung kutsilyo. Hindi raw bababa sa 20 tawag kada araw ang natatanggap ng Filipino Migrant Center para magsumbong ng pananakit o pang-aabuso. Ang Filipino Migrant Center ang takbuhan ng mga Pinay na naaabuso sa Japan. Sila ang tumutugon sa mga issue na dapat sanay tinututukan ng gobyerno. Dito makikita mo talaga yung mga kasal sa Hapon na talagang nagtitiis, yung nahihiyang lumantad. So nung meron ng center or grupo na talagang nagsasabi yung sa kanilang karapatan bilang asawa ng Hapon, so nagkakaroon ng ng lakas ng loob na magsalita. Ang problema, nakikipagsapalaran ng ibang mga kababaihan dahil wala silang sariling kakayahan na mamalagi sa Japan. Kailangan mo nang umuwi dahil wala ka ng dahilan para tumira dito sa Japan. Kulit di na kumakapit yung mga babae kahit na inaabuso na sila dahil pauwiin sila ng Yes, Pilipinas. yun. Actually, ang isang problema ngayon natin dito, maraming nagtitiis dahil sa visa. Kung papaano ang... Ayon sa batas ng Japan, pwedeng makulong ang asawang nambugbog, pero sabi ng center, hindi pa naipatutupad ito. Maraming mga victims na nagpupunta sa pulis, humihingi ng tulong, pero ang sinasabi lang ng mga pulis ay away ng mag-asawa. Gaya kasi ng nasa Pilipinas, tila pikit mata ang mga otoridad pagdating sa issue ng domestic violence. Nakita ko yung samurai niya. Kala ko nga hindi totoo yun. Nung hinampas ko siya, nasugat siya dito. Sa kagustuhang magka-visa dito sa Japan, tinitiis ng marami sa ating mga kababayan ang pang-aabuso ng kanilang asawa o boyfriend. Ang pang-aabuso raw ay walang pinipiling lahi, pero maaring mas matindi raw ito sa mga kulturang mababa ang pagtingin sa kababaihan. Mas matindi talaga yung pananaw sa Japan, no? Na ang babae talagang dapat napapasailalim ng mga lalaki. Yun nga, idagdag mo pa yung usapin doon na Pilipina sila, hindi sila Hapones, wala talaga silang makukuhang dagdag na suporta sa sitwasyon na nararanasan nila. Mahusay. Minsan raw, mas mahirap pang makabangon mula sa verbal abuse. Wala kang ang pasa sa katawan, ubos naman ang tiwala mo sa sarili. Yung mga physical wounds, kahit pa paano nalalagpasan yun, gumagaling. Ang mahirap ay yung mga natitirang mga emosyonal at psychological na epekto. No? Ibig sabihin nito, nandyan yung paranoia. Karamihan dyan sa mga babae, may paranoia, may takot. Tulad ng kaso ni Arlene, kasalukuyan siyang nakatira sa isang shelter matapos dumanas ng psikolohikal na pang-aabuso mula sa kinakasamang Hapon. Siguro dahil naging matanong na ako sa kanya, siguro ayaw niya yung nagtatanong ng ganun, parang nakukulitan. Yun, nakatikim lang, isang sampal, ganun. Sa mga apartment nila. Sinasabihan raw siya ng asawa na wala siyang sariling karapatan kung di kakapit dito. Yung mga ginagawa, iniipon ko lang yun. Hanggang sa talagang hindi na ako makatiis talaga. Pero bukod sa mga ganitong epekto sa babae, minsan daw ay umaabot na sa matinding desperasyon ang mga biktima. Isang pinakamatinding dulo niyan ay yung tinatawag nating battered woman syndrome na baka kung saan mapatay pa nila yung, o abot sila sa punto na mapapatay naman nila yung asawa nila o yung partner nila nang aabuso sa kanila. Si Rowena, isang biktima ng domestic violence sa Japan na bumalik na sa Pilipinas. Nung mag-asawa na kami, parang diretso siya. Sinabi niya sa akin, ngayong mag-asawa na tayo, susunod ako sa policy niya bilang Hapon. Kaya ano muna, asawa mo ko, bigyan mo ko ng
ng halaga, hindi pala yun kasi asawa ka lang niya. Wala kang karapatan. Dahil sa tindi ng dinanas na pang-aabuso, nagawa niyang isamuray ang asawang Hapon. Nakita ko yung samurai niya. Kala ko nga hindi totoo yun. Nung hinampas ko siya, nasugat siya dito. Gusto ko pa siyang ulitan ng nakatungok kasi siyang ganun eh. Kung inulitan ko siya, ulo sana yung mapuputol. Kaya lang umiyak na yung anak ko. Hindi kinasuhan si Rowena ng kanyang asawa kaya't nakauwi siya ng bansa. Pero kapalit nito, di na niya nakita pa ang anak na naiwan sa Japan. Oo nga, buhay ako, pero syempre yung anak ko, naiwan ko siya. Hindi pa rin, hanggang ngayon, pag pinag-usapan yung tungkol sa anak, hindi ko pa rin masasabing masaya ako dito. Hindi ko alam kung ano itsura niya na, kung apektado pa rin ba siya, naghahanap pa rin ba siya sa akin. Isang kaso ng domestic violence ang naitala ng POEA ngayong taon. Pero ayon sa Filipino Migrant Center, higit pa rito ang bilang ng mga biktima. Wala namang maibigay na datos ang DFA, OWA at Commission on Overseas Workers. Mapapaisip ka tuloy, kung wala man lang datos ang pamahalaan tungkol sa domestic violence sa Japan, paano kayang natutugunan ang problema? Ang katotohanan, doon po mismo sa embassy ay marami tayong mga assistants to nationals officers. Meron din tayong opisina ng labor attaché. Yan po ay walang ginagawa ko, hindi tignan kung anong problema ng ating mga kababayan doon. Lalong-lalo na ang domestic violence at kung kinakailangan ay i-accommodate sila. Nang kamustahin namin ang kaso ni Marife Garcia, ang Pilipinang umuwing sunog mula sa Japan, tila wala pa rin konkretong pagsulong ang kaso. Minomonitor natin yan at tinitignan natin kung natitiyak natin na nabibigyan ng hustisya yung ating kababayan at tinitignan niya ng ating mga diplomatic officers doon. Para naman sa Japanese Embassy, may sapat na tulong ang kanilang gobyerno sa mga biktima ng domestic violence. We have a specific law for prevention and protection of victims of domestic violence. We call it spousal violence. And this law applies to people of any nationality. Hindi naman daw mababa ang tingin ng mga Hapon sa mga kababaihan. In Japan, women's rights are strongly protected and promoted, and Japanese society is built on the notion of equality between men and women. Sa gitna ng mga kwento ng trahedya, marami pa rin ang magsusuot ng trahe de boda sa Japan. Matakasan lang ang kahirapan. Pero kung imbis na kaginhawaan ay karahasan ang kanilang nadatnan, sana'y makialam na ang dapat makialam. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sweldo tataas pa kaya? Alamin sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Ngayong Sabado, art project natin kay nanay iririgalo. Corkboard na mas maganda. May sipit note holder pang kasama. Painted paso kasama si Habagat Romnick Sarmienta at ang kanyang pamilya. Perfect patch palakpakan! Art Angel! Saturday, 9 a.m. Gasolina, pamasahe, tuition fee, bayad sa sine. Lahat yan nagsitaasa na pera lamang ang pamalengke. Noong araw ng paggawa taas pasahod, ang hiling ulit ng mga manggagawa. Ito kaya ang tamang sagot sa tumataas na bayarin nating mga Pilipino? Barat kung magpasweldo kahit sobra ang trabaho. Nitong Labor Day, malakas ang panawagan ng mga manggagawa sa pagtaas sahod. Umaasang marinig sana ang kanilang mga boses.
Dalawa yung panawagan nila dito na 125 pesos na wage increase para sa mga private sector workers at 3,000 naman na across the board wage increase din para sa mga government employees. Ayon dito sa mga grupong ito, 5 hanggang 6 na taon na nilang dala yung panawagan na yun sa mga kilos protestang tulad nito. Matapos ito, nag-utos ang Pangulo na tingnan ang kanilang hiling sa loob ng 30 araw. Sa aking pag-aatas, ipagpupulong ni Kalihim Santo Tomas ang mga regional wage boards na magtatakda ng nararapat na sweldo sa loob ng 30 araw. Ako'y litong-lito. Isang kahig, isang tuka. Ganyan ang buhay ng marami sa ating mga manggagawa at kung minsan, ilan sa kanila, nagkakandakuba na sa pagkayod pero kapos pa rin ang kita. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, ang sahod tila nakapako. Si Danilo, isang factory worker. Araw-araw, halos 2 kilometro ang nilalakad niya mula pabrika papuntang sakayan ng jeep pa Montalban. Sayang pa raw kasi ang 550 na pamasahe. 330 pesos ang pumapatak ng sahod kada araw. Kung tutuusin, mas mataas ito ng kaunti sa 300 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Pero kapos pa rin daw ito, sabi ni Danilo. Kulang yan. Kulang talaga. Talagang kasi sa akin pa lang, kulang na yan eh. May anak ka pa. Sa binata ka, kulang pa yan. Diba? Ayaw niyang humarap sa camera dahil sa pangambang masibak siya sa trabaho. Sa 2,000 niyang kita kada linggo, halos 900 na lamang ang natitira. Binabawas kasi rito ang utang niya sa kumpanya para sa pagpapagamot at bigas. Kasama pa rito ang kaltas ng SSS at tax. Paano pa ang pang-araw-araw na gastusin? At dahil kapos, uutang siya ulit sa ibang tao. Kaya ang kanyang ATM, 3 taon nang nakasanla. Kasi mas yung ATM eh. Hindi ka naman papautangin kung wala kang ATM. Hindi ka makakapag. Sa 2,000 utang niya, 400 ang tubo. 500 ang kinakaltas na pinagsanlaan sa natirang 900. Kaya 400 na lang ang inaabot sa kanya ng pinagsanlaan ng ATM. Sa isang linggo, ang 400 na ito kapos na sa halos 500 pisong gastos sa pamasahe at pagkain papasok sa trabaho. 1,000 pa para sa pagkain ng pamilya, 500 para sa tubig, kuryente at iba pang gastos pambahay. Kulang pa siya ng halos 2,000, uutangin na naman niya. Ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, 508 pesos kada araw ang kailangan ng isang pamilyang may isang nagtatrabaho at may 6 na miyembro tulad ng kay Danilo para makapamuhay ng disente. Kung i-factor in mo yung inflation, aabot na siya ng 508 pesos times 30, no? Huwag working days, ha? Dapat 30 kasi kailangan kumain ka rin naman pati linggo, di ba? So ang 508 times 30, ibig sabihin kailangan ang kita mo 15,000. 81% raw ng mga pamilyang Pinoy ang di umaabot sa ganitong halaga ang kita. Pero iba ang pananaw ng DOLE. Aminado ang ahensya, napapatak nga sa 500 pesos ang tinatawag na living standard. Pero abot kamay na rin daw ito dahil sa kanilang estatistika, 2 miyembro ang itinuturing nilang nagtatrabaho. The statistics say that on the average there are about 2 wage earners per family, and you need at least 500 pesos to be able to decently live in the city. And therefore, if you have 2 wage earners who are getting minimum wage, that's 600 pesos and you should be okay. Ang assumption dapat natin ay isa lang ang breadwinner sa isang pamilya. Kasi meron dapat nag-aaruga sa mga bata. Sa kwenta ng DOLE, lalabas na 600 ang minimum wage ng isang pamilya. Pero kung ihahambing ito sa living wage na 663 pesos na itinuturing na sapat na sahod para makapamuhay ng desente at maginhawa, kapos pa rin ito. Ilang araw na lamang. Ayon sa KMU,
Kung talagang kinikilala raw ng ating gobyerno ang uring manggagawa, dapat nitong bigyang pansin ang pangangailangan nila. Kung ang karagdagang VAT ay urgent bill para sa Malacanang, ay dapat mas urgent para sa mga manggagawa at maliliit na kababayan natin ang karagdagang sahod. Matagal nang kumakalam ang tiyan ni Juan dahil kulang ang kita niya. Katunayan, ang mga manggagawa sa gobyerno noong taong 2000 pa huling nakatanggap ng dagdag sahod. Ang mga nasa pribadong sektor nitong July 2004 lamang sa halagang 30 pesos. Pero hindi ito dagdag sa basic wage kundi sa emergency cost of living allowance na hindi kasama sa komputasyon ng overtime at retirement benefits. Pero sabi ng DOLE, okay na rin daw ito, dagdag pa rin kahit papano. Pero mahirap raw na basta-basta ibigay ang hiling na dagdag sahod. Kung itataas raw kasi ang sahod, baka naman malugi ang mga kumpanya. Kung ang wage increase na ibigay mo ay masyadong mataas at hindi na makakapag-compete yung produkto ng isang kumpanya, then it is not efficient for them to continue producing. In which case, they might as well close. Pero ayon kay Tuhan, hindi naman talaga ang pagtaas ng sahod ang problema. Yung mga negosyante rin naman natin, walang suporta, no? O mahina ang suporta sa gobyerno. At dahil doon, ang pakiramdam nila, well, kung hindi rin naman ako nasusuportahan, hindi maaliwalas yung aking outlook sa aking negosyo, ba't ako magbibigay? Sino ba ang nakikinabang sa pababaan ng sweldo? Siyempre, yung mga negosyante. Buti sana kung pababaan ka ng sweldo, meron ka namang suportang social service. Kaya ang tulad ni Danilo, nagtitiis na lamang sa mababang sahod, kesa naman raw mawalan ng trabaho. Pero hindi pa rin niya malunok ang dahilan na para mabuhay ang isang kumpanya, sahod ng mga manggagawa ang isinasakripisyo. Umangat din naman sila dahil sa amin. Kami rin nagpalaki ng negosyo nila. Pinuha nila yung lakas namin. Tukulian naman nila ng kapalit. Sabi nga, matutong mamaluktot kapag maiksi ang kumot. At ang sahod, pantawid gutom na lang. Ang wage, basically it's this. I will hire you so that you will do something in my business and you produce products that I can sell. But I will not pay you according to how much my profit is. I will pay you para bumalik ka bukas. At pagbalik mo bukas, tao ka pa rin. Sawang-sawa na tayong mga Pinoy sa storya ng kahirapan. Sawa na rin tayo sa dahilan na bangkarote ang ating pamahalaan. Pero paano naman ang luging-lugi ng si Juan de la Cruz? Kailangan bang magtiis kapag karapatan na ang pinag-uusapan? Ako si Joseph Morong at yan ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga bata, kapit mabuti sa magulang. Baka matulad kayo sa kaso ng ilang batang aming nasundan. Sana naman may kalooban pang ibalik sa amin yung mga Batang dinudukot pagkatapos ay ginagawang pulubi. Parang kwentong kotsero dahil wala namang nadidiskubreng aktwal na kaso. Pero sa Maynila, napatunayan naming totoo ang ganitong kwento. Mayroon palang mga taong walang kaluluwang ginagamit ang mga bata na instrumento, kumita lang ng papiso-piso. Hirap na hirap sa pagpupuna si Eileen Irene sa 8 taong gulang na si Tonton. Ayaw kasi nitong magpapunas. Makita yung mga dumigo Abe! Huwag kang ganyan din. Pero kahit hirap sa pagsasaway, di ipagpapalit ni Aling Irene ang mga pagkakataong ito na kapiling ang anak. Halos 1 taon rin kasing nagkahiwalay ang mag-ina. At sa panahong iyon, malaki raw ang pinagbago ng anak. Dati, hindi raw ilang sa tao si Tonton. Naglalaro kayo na? Konti lang, patingin. Ilan? Bilangan natin. Ito ang huling litrato ni Tonton bago siya nawala noong Mayo 2004. Wala siyang kasugat-sugat sa katawan. Ngayon,
Hindi na mabilang ang sugat at peklat ng bata. Iniwa ng kutsilyo. Sa puwit niya, dito sa puwit niya, madami, oh. Hindi lang balat ang nagbago kay Tonton, pati raw ang ugali niya. Hiwa daw to ka blade. Hiwa ka blade daw yan. Marami nagbago sa kanya. Nagmumura siya. Tapos yung ugali niya na ano, yung dati, hindi na. Mag-isang naglalakad noon si Tonton nang may humintong sasakyan sa tabi niya. Pinigyan daw siya ng candy at isinakay sa sasakyan. Hindi na siya nakauwi. Gusto niya rin umuwi. Iyak sa iyak daw doon sa sasakyan. Hindi na siya pinauwi ng mama na yon. Hinanap ng mag-asawa ang anak. Pinablatter sa pulisya ang kanyang pagkawala pero hindi pa rin siya nakita. Ayon kay Tonton, matapos siyang damputin, ay tinuruan siyang mamalimos sa iba't ibang lugar, kasama ang halos 20 iba pang bata. May isang lalaki raw ang humahawak sa kanila. Amo kung ituring nila ito. Sa kanya kasi binibigay ang pinaglimusan. At kapag hindi raw nila ito sinusunod, pinapainom sila ng cough syrup. Pinapaso ng sigarilyo. Hinihiwa ng blade at sinasaktan. Aray! Aray! Sino sila? Sa pakikipag-usap ko kay Tonton, unti-unti niyang nababanggit ang umano'y pagmamaltrato sa kanya ng tinatawag na amo. Ano nangyari dun sa mga sugat mo? Saan galing? Sabot. Tinatanong eh. Tama ng blade. Blade. Pinuntahan namin ang lugar na tinuro ni Tonton kung saan siya namamalimos. Doon namin nakilala si Norman, old-timer na sa lugar. At sinabi nitong mahigit 3 taon na raw nag-ooperate doon ang tinukoy na amo ni Tonton. Pinapainom daw sila ng gamot pag hindi sila sumusunod. Doon sa bahay ng Juan. Tapos hindi daw sila pinapakain isang araw. Pero ayon kay Norman, di naman daw lahat ng batang hawak ng sinasabing amo ni Tonton ay kidnap. Mga batang layas ho. At ang iba naman, yung anak, may yung magulang, binabayaran ng pera sa... Hati yata sila sa kinikita ng mga bata. Nitong April 7, isang kapitbahay ang nakakita kay Tonton na namamalimos. Sumugod agad doon si Mang Lito. Nakita ko layo pa. Sabi ko si di malayo pa, tinakbo ko na. Sabi ko, naiiyak nga ako. Ikaw, uwi tayo. Kuya pa? Lubos ang pasasalamat ni Mang Lito nang makita si Tonton. Masaya ako dahil nakita ko. Naiiyak nga ako dahil sabi ko at umalis ka sa bahay. Hindi nga masagot. Kasi sa mga sagot eh. Laro lang doon siya. Nang malamang may iba pang kasamahang bata si Tonton, tumulog sa NBI si Aling Irene para matulungan ang mga bata. Tinignan din ng NBI medical legal doctor ang mga sugat at peklat sa katawan ni Tonton. Tapos ang dito niya, Dok, ng kutsilyo, iniwa. Wala na. Peklat niya, lalo sa may braso. Ang itsura kasi ng mga bilog-bilog eh. Kaya po pwedeng naging napaso ng sigarilyo, po pwede rin nung araw nagkaroon ng galis na dikit-dikit din. Hindi ko masisigurado kung pinanggalin. Except yung nandun sa tuhod na at least yung presko pa yung peklat na masasabi natin na maaaring yun ay napaso. Ayon sa isang psychologist, dala pa rin ni Tonton ang trauma ng nangyari sa kanya. Tatanungin ka lang ni ate, gusto mong pag-usapan o hindi muna? Maaari na dulot nung agresibong pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan niya at yung mga natutunan din niya sa street. Ang pagmamahalang daw ng pamilya ang makakatulong upang mabalik sa normal ang pagkatao ni Tonton. Pangkaraniwan na ang makakita tayo ng mga batang namamalimos sa lansangan marahil marami sa atin hindi na nga naaawa at minsan naiirita pa sa kanila. Ang hindi natin alam, ilan sa mga batang ito
puwersahang kinuha at pinipilit na mamalimos ng isa umanong sindikato. Matagal nang usap-usapang may mga sindikato na dumudukot ng mga bata para sa pamamalimos. Pero ni isang kaso ay walang opisyal na nakatala sa DSWD, PNP at sa NBI. Wala akong matandaan na kasong ganun. Oo. Otherwise, ipupurso namin ang kaso with the help of the NBI or the police. Ang kaso ni Tonton ang kauna-unahang kaso na maitatala ng mga ahensya ng gobyerno. Sa Welfareville, Mandaluyong naman, isang ina, si Aling Josephine, ang naghahanap din ng anak. Mag-iisang taon nang nawawala ang anak niyang si Jeneline, 5 taong gulang. Naglalaro lang daw ito sa kalsada sa harap ng bahay nila kasama ang 7 taong gulang na kapitbahay. Sabay nawala ang 2 bata noong May 19. Noong isang buwan lang, nakatanggap ng tawag sa telepono sina Aling Josephine. May nakakita raw sa anak niyang namamalimos sa Quezon Avenue. Kahawig daw yung bata na kumatok sa salamin ng kotse niya. Ano daw pong ginagawa? Namamalimos ho. Bigla nga ho niyang naalala yung mukha ng anak ko. Sa ngayon, mahigpit ang pagbabantay niya sa 3 natitirang anak. Umaasa pa rin siya na maibabalik din sa piling niya si Jeneline at mabubuong muli ang kanyang pamilya. Kung nakup-kup man ho siya o wala sa sindikato, sana naman may kalooban pang ibalik sa amin yung mga bata. Tulad ni Aling Josephine, laking panghinayang rin ang nadama ni Aling Teresita na taga Welfareville, Mandaluyong din. Isang kapitbahay raw ang nakakita sa anak niyang si Jonathan, 8 taong gulang na namamalimos sa Kamuning. Halos 1 taon na rin itong nawawala. May lumapit sa kanya, kinalabit yung mama na yung nalilimos. Sabi niya, tapos, oy, boy, sabi ng barok, hinahanap ka ng magulang mo, matagal na. Halika na, uwi ka na. Tapos yung biglang kinuha yung bata, isinakay sa kariton. Tanging sa panalangin na lang inaasa ni Aling Teresita ang kinabukasan ng anak. 3 kaso daw ang maaaring isampa sa taong gumagawa ng ganitong modus operandi. Una, kidnapping, paglabag sa RA 9208 or human trafficking, at RA 7610 na violence against children. Maging ang mga magulang na gumagamit ng kanilang anak sa pamamalimos, maaari rin daw kasuhan. Dahil pinababayaan nila na ang kanilang mga anak ay ma-exploit o gawing kalakal. Pero ang problema raw ayon sa NBI, wala namang mga interesadong magsampa ng kaso, kaya malakas ang loob ng mga sindikato. Pinakamadaling makuhang biktima ay yung mga nasa squatters area kasi sanay ang mga batang yan ang patakbo-takbo at ang kanilang hitsura at para bang madali silang mapaayo na gawin yung ganong bagay. Sa kaunting perang maaari nilang tanggapin kung sakasakaling magpapagamit sila, madaling makuha yung mga bata. Ang mga batang busbos na dapat sana'y naglalaro, nagiging biktima ng mga taong halangang sikmura. Kung hindi mabubuwag ang mga ganitong grupo, anong kinabukasan ang maghihintay sa mga walang muwang at walang laban ng mga bata? Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nais po kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. At para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.